Hindi nga po mga idol na iwasan pa ng Minnesota Timberwolves na madismaya sa kanilang pagkatalo kahapon sa Game 2. Sa katunayan, sobrang tahimik ng lahat ng miyembro sa loob ng locker room. Ika nga'y napaka-intense ng environment dito. Aminado nga sila hindi maganda ang kanilang ginawang game plan pagdating ng second half. Ngunit ayon nga sa sinabi ni Anthony Edwards, hindi pa rin naman sila masyadong nababahala gayong hindi pa tapos at hindi pa rin huli ang lahat at mas malakas rin naman nga sila pagdating sa road games. Napatunayan rin naman nila na kaya nilang makipagsabayan sa Dallas, sadyang kailangan lamang nga po nilang ayusin ang kanilang mga nagawang pagkakamali. Kung inyong ang mapapansin, mas maganda ang performance ng Minnesota sa tuwing naglalaro sila sa road games, kaya hindi pa rin naman nawawala ng tiwala si Anthony Edwards sa kanilang team na makakabalik sila sa kanilang serye. Samantala, simula nga po mga idol ng malaglag ang Los Angeles Lakers, naging questionable na ang future ng kanilang star player na si LeBron sa kanilang team dahil meron na lamang nga itong natitirang player option sa kanyang kontrata na pwede nitong tanggihan para maging isang ganap na free agent. At base nga sa inilabas na balita ngayong araw, mismong agent na ni LeBron na si Rich Paul ang nagkumpirma hindi kukunin ni LeBron ang player option sa Los Angeles Lakers. Ibig sabihin, magiging isa na itong ganap na free agent ngayong summer. Pero ayon nga sa ibang lumabas na balita, paraan lang naman nga daw ito ni LeBron para malaman kung ano ang mga gagawing move ng Los Angeles Lakers sa NBA draft at ang pagkuha nila ng mga malalaro sa trade market. Yes mga idol, kung magiging maganda ang gagawing move ng Lakers ngayong off-season, ay pwede nga po siyang pumirma muli ng kontrata. Ngunit kung hindi niya magustuhan, posibleng lumipat na lamang ito. As of now, ang mga teams na maaari niyang sunod na paglaruan ay kung sino man ang kumuha o mag-draft sa kanyang anak na si Bronny James sa darating na NBA draft. At kabilang nga sa mga pinakamatunog na kupunan ay ang San Antonio Spurs at maging ang Phoenix Suns na kabilang sa mga pag-workoutan ng kanyang anak sa susunod na araw. Sa kabilang banda, kahit man hindi naglaro si Tyrese Haliburton sa Indiana sa Game 3, nagkaroon rin naman sana sila ng napakalaking oportunidad na manalo matapos silang maagang lumamang ng double digit. Ang kaso, hindi pa rin naman nila kinaya ang lakas ng Boston matapos silang makambakan at matalo pa 114-111. Sobrang nasayang ang performance ni Andrew Nembhard na nagtala sana ng 32 points, TJ McConnell 23 points off the bench at si Miles Turner at Pascal Siakam na parehong nagtala ng 22 points. Kaya dahil nga sa kanilang pagkatalo, baon na sa 0-3 laban sa Boston na pinangunahan ni Jason Tatum. Pero ang tunay nga na nagpapanalo sa kanilang team ay walang iba kundi si Jrue Holiday na siyang gumawa ng game-winning steal at game-winning free throws upang makambak o makumpleto ang ginawang comeback. Kaya ngayon nga pong kakailanganin na lamang ng Celtics na manalo ng isang laro para pasok na sa NBA Finals. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV.